ATC. Ang tatlong letrang yan ang kumakatawan sa tinatawag nating basic formula o nag-iisang paraan kung papaano mahalal sa pwesto ang isang naghahangad na kandidato. Ang ibig sabihin ng ATC, awareness to conversion. Para sa kandidato, kailangan munang siguraduhin na kilala ka ng mga botante. Saka mo sila susuyuin upang mahulog ang loob nila sa iyo hanggang sa punto na pipiliin nila ang pangalan mo sa balota. Sa tama at akmang sitwasyon, ang awareness building at conversion building ay dapat magkasing hirap. Sa katunayan, dapat nga mas mahirap at mataas pa ang conversion stage dahil diyan nangyayari ang masusing pagsisiyasat ng mga nasasakupang botante kung ang isang kandidato ay kwalipikado at nararapat sa hinahangad niyang pwesto. Ngunit ganyan ba ang nangyayari sa Pilipinas? Yan ba ang nagiging karanasan ng ating mga politiko? Parang hindi. Kaya naman, ang madalas nangyayari ay ATC din. Artista turned candidate. Isipin ninyo, sino ba ang may pinakamataas na awareness dito sa Pilipinas? Siyempre, yung mga artista at entertainer na madalas nating napapanood sa telebisyon at sinehan. Sa panahong ito na nangingibabaw ang social media, isama mo na ang mga influencer at vlogger sa listahan. Diyos ko, ang problema, lumalabas na ang voter conversion ng botanteng Pilipino ay medyo madaling makuha. Pagkatapos kanilang makilala, sapat na yung mapanood kanila sa iba't ibang role, makarelate sila sa mga karakter na ginampanan mo, maaliw sila sa sayaw, kanta o patawa mo para piliin kanila sa balota. Sana, sa dadating na halalan, ang maging bagong basic formula ng mga botante ay ATC din. Alamin kung tunay na competent ang kandidato bago natin iboto. Ganyan magkakaroon ng A+ na botante.